Arestado ang isang rider sa Quezon City matapos niyang habulin ng patalim ang kapwa niya rider. Ayon sa mga pulis, nakainom ang suspect na inakalang binubuntutan daw siya. Nakatutok si Bea Penlac. Sa kuhang ito ng CCTV, kitang magkasunod sa kalsada ang dalawang motorsiklong ito mula Pook Malinis papuntang Pook Libis sa Barangay UP Campus, Quezon City nitong gabi ng Martes. Maya-maya, ang rider na naka-green t-shirt tumigil sa gitna ng kalsada at bumaba ng motorsiklo. Hinarangan niya ang isa pang rider na naka-black t-shirt hanggang ang dalawa nagtalo at nagkapisikalan. Hindi na gaano nahagip sa CCTV ang away ng dalawa hanggang sa nakita ng tumatakbo ang rider na naka-black. Hinabol siya ng naka-green na rider na may hawak na palang patalim. Pati ang ilang nakasalubong nilang residente, nagtakbuhan. Nakahingi ng tulong ang biktima sa barangay. Agad rumisponde ang mga otoridad at kalaunay nahuli ang 50 anyos na suspect na napag-alamang nakainom pala. Ayon sa pulisya, inakala umano ng suspect na binubuntutan siya ng biktima. According kay suspect, sinusundan daw siya. According sa victim, kinat siya nitong suspect at sinita na bakit na siya sinusundan. Nung nagkaroon sila ng palitan ng salitaan, ay siguro napikon siya, inunahan niya, sinuntok niya si victim. At hindi pa siya nakontento, binunutan pa niya ng kutsilyo. Hindi na-recover sa suspect ang patalim pero aminado siyang bit-bit ito habang hinahabol ang biktima. Yung sinasabi niyang patalim, ano yon, yung maliit na maliit lang na yon, pang sa mangga. Ay, naano yun sa sa spark plug nga, pag naglilinis ako. Nakalagay lang sa susihan yon. Wala naman po akong intention sa kanya nun. Kasi ang akala ko po, kinakorsunado po ako Nag-init ang ulo ko doon. Reklamong attempted homicide ang isinampa laban sa suspect na nakapiit sa Anonas Police Station. Para sa GMA Integrated News, Bea Penlac, nakatutok 24 oras. Arestado sa Pampanga ang isang driver na suspect sa pagnanakaw ng minamaneho niyang truck. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Nang mapasok ng mga tauhan ng Highway Patrol Group ang staff house na ito sa Bacolod, Pampanga nitong Lunes, agad nilang tinungo ang kinaroroonan ng kanilang pakay na target. Ikaw ba si Ikaw ba to? Ikaw to? Tanong. Oh, ikaw ay inuhuli ng Highway Patrol Group. May kaso kang criminal case number 330447. Diba? New Anti-Carnapping Act. May karapatan kang manahimik at magsawalang kibo. Ano man ang sasabihin mo pwedeng maging laban sa'yo, ha? Ayon sa HPG, naglabas ng warrant ang korte laban sa suspect nang ireklamo siya ng dati nitong pinagkatrabahuhan. The subject of this operation ay isa pong nagnakaw po ng truck na kanila pong pinagmamaneho. Siya nga po ay naharap po sa kaso po ng RA 10883 or yung tinatawag po natin New Anti-Carnapping Law. Taong 2022 pa raw naganap ang krimen, pero nagpalipat-lipat daw ang suspect para makaiwas sa huli. Una, ibigay po yung hustisya po sa ating po mga kababayan na pinagagawan nito po mga suspect po or ito po mga wanted person na mga hinahagilap po ng PNP HPG. Sinisika pa namin makuha ang panig ng suspect na nakakulong na sa detention facility ng HPG. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Patuloy na bumababa ang mga kaso ng leptospirosis sa bansa ayon sa huling tala ng Health Department. Bumaba na sa 18 ang tinamaan ng leptospirosis nitong August 17 to 21 kumpara sa lagpas 1,000 kaso noong August 3 to 9. Isang linggo matapos ang hagupit ng mga bagyo at habagat. Gayunman, di pa rin inaalis ang posibilidad na magbago ang bilang dahil patuloy pa ang pagkalap ng datos at nakaalerto pa rin ang mga DOH hospital lalo't tag-ulan pa rin. Sa kabuuan, mahigit 4,000 kaso na ng leptospirosis ang naitala mula June 8 hanggang August 21. Samantala, bukas ngayon ang mga health centers sa lungsod ng Maynila para sa libreng doxycycline kontra leptospirosis. Pero mga kapuso, paalala muli ng DOH, kinakailangan ng reseta ng doktor bago uminom nito.
Kaya magpakonsulta muna kung lumusong sa baha, may sugat man o wala. Mga kapuso, long weekend tayo dahil holiday sa Lunes, magiging maulan pa rin kaya? Alamin natin ang latest sa panahon mula kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor. Salamat, Ivan. Mga kapuso, nakalabas na nga sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Isang, pero pumasok naman ang panibagong low pressure area na ngayon tumaas na rin ang tsansang maging bagyo ayon po sa Pag-asa. Huling namataan ng Pag-asa ang low pressure area sa layong 930 kilometers silangan po yan ng Southern Mindanao. Nasa high o mataas na po yung posibilidad nito na maging bagyo sa susunod na 24 oras. At kung matuloy ay papangalanan po na Bagyong Jacinto. Ayon po sa Pag-asa, posibleng kumilos po ito papalapit dito po yan sa may northeastern Mindanao sa mga susunod na oras o bukas. Saka po lalapit yan dito sa may eastern Visayas o kaya naman po dito sa bahagi po ng Bicol Region sa mga susunod na araw. Pwede pang magbago ang galaw nito kaya patuloy po kayong tumutok sa updates. Sa ngayon, naramdam na rin po yung epekto ng trough o yung po extension o bahagi po ng mga kaulapan nitong nasabing LPA. Dito yan sa ilang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Kasabay rin po ng patuloy na pag-iral ng southwest monsoon o yung hanging habagat at makakaapekto po yan sa ilang bahagi pa rin ng Pilipinas. May natitira rin pong epekto yung trough o extension naman ito pong dating Bagyong Isang kahit po nasa labas na po yan ng Philippine Area of Responsibility. Pero dito na lang po yan sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Base po sa datos ng Metro Weather, umaga po bukas, wala pa naman gaano mga pag-ulan sa halos buong bansa. Maliban po dito sa western sections po ng Luzon, ganoon din dito sa may eastern Visayas, pati na rin po sa Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. Pagsapit po ng hapon, mas marami ng uulanin. Kasama po dyan ng halos buong Luzon mula po yan Northern, Central and Southern Luzon. At meron pong posibleng mga malalakas sa pag-ulan. Dito po yan sa may Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, ganoon din dito sa malaking bahagi po ng Visayas at ng Mindanao. Kaya doble ingat pa rin sa posibilidad po ng mga pagbaha o pagguho ng lupa. May tsansa pa rin po ng ulan sa ilang lungsod, dito po yan sa Metro Manila, lalo na po yan bandang tanghali at ganoon din sa hapon. Sa atin namang extended outlook, posible pa rin pong makaranas sa mga pag-ulan, lalong-lalo na dito po yan sa may Southern Luzon, pati na rin po dito sa may Visayas and Mindanao dahil nga po sa inaasahan natin na paglapit ng bagong sama ng panahon. May tsansa rin po ng mga kalat-kalat na ulan sa iba pang bahagi ng ating bansa. Yan muna ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.